What up mga sal subscribers, no? So saan ba nagsimula ang Gento, no? So saan ba siya pinaka nag-originate, kung paano siya nagsimula, yung kanyang choreography guys, no? Kung saan siya talaga nag-originate, and at the same time guys, no? Let's deep dive, no? Kung paano talaga siya nabuo, at the same time kung paano siya ginawa ng SB19, no? Particularly sa choreography tayo, no? So tara guys, isa-isahin natin to, no? Okay, kailan ba nilabas ang SB19 Gento? May 19, 2023, no? So kasama ito sa album na or EP, Pagtatag, no? Okay. Ang pamagat na Gento ay isang salitang laro. Actually, wordplay siya sa isang Pinoy na salita, no? Ganito, ibig sabihin, ganito ang paraan o this way. Ginto, tumutukoy sa goal. So, ganito and ginto, pinagsama siya, Gento, no? So, pinagsama, nagiging simbolo ng pagbabago at pagpipino mula sa hilaw hanggang maging kasing halaga ng ginto. So sa paglikha naman tayo, no, kung sino lumikha ng Gento, no, isinulat ni John Paulo Nasi Pablo, leader ng SB19, kasama ang kanyang kapatid na si Josu or Josue, hindi ko alam kung ang pronunciation guys, I'm very sorry na. Bilang producer under Rad Kids, pinagsama ang tunog ng hip-hop, trap at pop, kaya naging malakas at kakaiba ang dating nito guys, no. Ang kanta ay sumasalamin sa pagod, tiyaga at pagsusumikap ng grupo mula umpisa hanggang marating ang tagumpay, no. Ano nga ba ang mensahe ng Gento, no? Ang Gento ay tungkol sa paghihirap at sakripisyo bago maging matagumpay. Parang pagmimina, mula sa bato, pinapanday at pinapakinis hanggang maging ginto. Ito rin ay kwento ng journey ng SB19 mula sa pagiging underdogs hanggang maging P-Pop Kings. Agad ito nag-viral nung May 19, no? Actually, pagkalabas na ito, sobrang nag-viral agad na ito, no? Ang choreography, lalo na ang hammer and polish move, ay sumikat sa TikTok challenge at ginaya ng maraming tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Umabot ito sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Patunay na tinatangkilik ito worldwide. Pinuri ng fans at international audiences ang kakaibang tunog at performance value nito. Legacy. Ang Gento ang naging breakthrough international hit ng SB19 noong 2023. Isa ito sa nagpatibay ng P-pop bilang global genre, hindi lang pang Pilipinas. Hanggang ngayon, staple na ito sa live performances ng SB19 at laging inaabangan ng mga fans. Okay, eto na, punta tayo sa choreography na itself, no? And at the same time, ito yung pinaka-special din ng Point Bets. Alam niyo naman yun. Let's go! Kaya lang SB19 na sila mismo ang nakikilahok sa paggawa ng sayaw para mas tumugma sa mensahe at enerhiya ng kanta. Ang galaw at sasayaw ay sinadya para maging matalim, malinis at may simbolismo. Katulad ng proseso ng pagmimina. May kita nyo naman sa choreography nila, may mga galaw sila na para sila nagmimina, may mga sapak, may mga power movements silang ginagawa, no? Ano ba yung mga elemento at simbolismo na nakikita natin sa choreography na to, no? Unang-una, yung galaw ng kamay. Paulit-ulit na hand gestures na parang nanghahampas or paghahampas at pagpipino ng bato hanggang maging ginto. Matalim na poses at antas. Malalakas na galaw na at biglang pagbabago ng levels para ipakita ang pagbabago mula hilaw hanggang ngayon pinong anyo. Yung mga group formations nila guys, no, as in nandun siya, malinis, yung spacing, as in nandun na siya guys, no. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga dun guys sa kanilang blockings, no, is yung napaka-clean every transitions, no. Yan, at the same time, yung signature nila guys, yung sumikat talaga sa TikTok, no? Yung hammer and polish guys, no? Yung ganong klase, yung hand motion nila guys, no? So at the same time guys, yung choreography nila is talagang masabi kong isa sa pinakamagandang choreography po talaga ng SB19, no? Yung Gento, no? Kasi bukod sa napaka-catchy, nandun din po yung element na talagang makikita mo siya. Ay, alam mo yun, yung pag nakita mo, parang ang sarap sayawin nito, no? Kasi it's kinda unique at the same time, no? Yung approach nila sa choreography, very big shout, syempre kay Sir J, no? Yan, kay Sir J, kay Coach J, no? Yung choreography nito is napakatindi to the point na pag nakita mo siya, ang sarap sayawin kasi napaka-unique. Tapos mukhang masarap siyang sayawin kasi meron mga repetition steps siyang ginagawa na pag nakita na yung mga gano'n, yung Gento, yung hip movements nila, no? So talagang mapupukaw yung attention mo, no? Meron nga sinabi si Pablo sa isang interview, di ba? Sinabi niya doon na, Sir Jay, yung sayo ba natin matatanda ng mga tao, no? So binanggit ni Pablo 'yun, no? So talagang gumawa si Sir J ng isang bagay para matandaan ng mga tao yung choreography, no? So doon makikita na hindi lang nila talagang binibigay kay Sir J yung bola, no? Oo, si Sir J yung gumagawa, pero nagbibigay ng idea ang SB19 kung anong gusto nilang mangyari, no? So napakagandang neto guys, napakagandang mixture neto or combination or collaboration of minds dahil si Sir J napaka-unique ng choreography niya, no, ng kanyang style of dancing. No? As a dancer guys, sobrang hangang-hanga ako sa way of dancing na Sir J po talaga, no? So at the same time, SB19 napaka-unique pag gumagawa talaga ng kanta or kahit anumang mga projects na. Inamin ng SB19 na ilang linggo nilang inensayo ang choreography
choreography para mahasa ang sabayang kilo. As in guys, kailangan talaga aralin na napakaraming beses yan, no, para ma-master nila, no. Kita nyo naman guys, napakalinis ng kanilang choreography, no. Ugalay na nila na ulit-ulitin ang ensayo hanggang magkapareho ang intensity ng bawat miyembro. Ang choreography ay sinadya para maging malakas sa entablado pero madaling gayahin ng fans online. So ano nga ba naging epekto ng Gento sa buong mundo guys, no? Naki-join sa challenge ang maraming dancers, influencers at kahit ilang K-pop idols guys, no? Pinuri ang choreography dahil bago, malikhain at madaling tangkilikin kahit saan, no? Pinatibay nito ang reputasyon ng SB19 bilang hindi lang mahusay na mga awit kundi world-class performers din. Sa madaling salita, ang choreography ng Gento ay hindi lang simpleng sayaw. Ito ay kwento sa pamagitan ng galaw na nagpapakita ng sipag, tiyaga at pagbabago tungo sa tagumpay. So there you have it guys, no. Yung Gento guys for me, no, isa to sa mga choreography ng SB19 na talaga masasabi ko na sobrang perfect na perfect for me. Although wala tayong mga term na ginagawa na walang perfect sa mundo guys, no? Pero syempre for me napaka-perfect niya kasi una-una yung power movements nandun sa choreography yung pag-uusapan natin, yung power movements, and then pangalawa yung kanyang solid mga bitawan po talaga pagdating sa mga hand gestures guys, napakalinis, no. Tapos at the same time yung kanilang napaka-catchy na steps, no. And isa pa nagustuhan ko dun guys is yung kanilang yung kanilang character pag sumasayaw sila ng Gento ang SB19, no. Kasi andun yung rawness, like yung ganun talaga sila, no. Talagang napaka-natural lang po talaga sa kanila, no. So ayun yung mga nagustuhan ko. At the same time guys, pinaka-favorite ko kaya nagustuhan ko ang Gento, alam niyo kung bakit? Kasi napaka-unique po talaga ng Gento, no? Napaka-unique ng choreography, no. Wala pa akong nakikitang choreography na nag-trending na ganun yung style ng sayaw, no. That's just my own opinion, That's just my own opinion, no. Baka kayo may alam kayo, no. Pero ako guys, personally, wala pa ako nakikitang ganung klaseng choreography na sobrang unique po talaga, no? Solid, napaka-solid talaga kung paano bumuo ng choreography si Sir J. At the same time, yung collaboration of minds ng SB19 and ng management ng SB19, no. So talagang pinag-iisipan nila, no. Hindi yun doon na point na ay may kanta tayo, sige kunin mo na yung choreographer na yan, basta magkaroon lang ng sayaw. Hindi ganun ang SB19 guys, as in talagang pinag-aaralan po talaga nila, no. So yan, saludo sa SB19 at saludo sa buong team ng 1Z Entertainment, no, sa napakagandang decision, napakagandang hakbang na pinapakita nyo palagi para mas mapaganda kung yung mga ilalabas na proyekto, kanta, or mga choreographies ng SB19. So ilang guys, kung gusto nyo pa ng mga ganito klaseng mga contents, no, comment lang kayo down below, no, and huwag nyo kalimutan syempre na mag-subscribe, no, sa aking YouTube channel, no. So this is Point signing out. Peace. Last G.